Sa gilid ng probinsya, may isang maliit na baryo kung saan halos lahat ay magkakakilala. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, may iilang kalsada lang na may semento. Tuwing umaga, maingay ang plaza, mga bata, tindahan at ang palengke kung saan nagtitinda ang mga tao. Dito nakatira si Berto, 32 taong gulang. May simpleng itsura, medyo mataba, maigsi ang buhok, laging may ngiti sa labi. Para sa iba, mabait at maasikaso. Pero sa likod ng ngiting iyon, may lihim siyang hindi mo aakalain. Si Berto ay marunong magsalita, marunong mangakit at higit sa lahat, marunong manloko. Palaging may plano, palaging may dahilan. Sa mata ng baryo, siya ay mabait. Ngunit sa mga pinaghirapan ng ibang tao, siya ay isang master sa panlilinlang. At gaya mang lahat ng manluloko, palaging may mga biktima. Sa baryo, si Berto ay may espesyal na talento sa pagtukso ng tiwala. Isang maaraw na hapon sa maliit na baryo, nagbukas ng pintuan si Aling Nena sa kanyang sari-sari store. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng bagong linis at ng maiinit na kape mula sa tindahan, habang ang mga bata sa kalye ay naglalaro ng tagu-taguan. Sa gilid ng tindahan, nakatayo si Berto. May makintab na ngiti sa mukha at kaunting kislap sa mga mata. Berto, may kailangan ka ba sa tindahan? Tanong ni Aling Nena, sabay abot ng kanyang kamay para mag-alok ng tsaa at biskwit, puno ng kabaitan at tiwala. Oo. Pero mamaya na lang. May madali akong mapapasok na negosyo. Sagot ni Berto. Pinipigil ang kanyang sabik ng ngiti. May kakaibang kinang sa mata niya. Hindi dahil sa excitement sa negosyo, kundi sa sariling plano na lihim niyang iniimbento. Lumipas ang ilang linggo. Si Aling Nena, puno ng pag-asa at pananabik, ay naghulog ng pera para sa sinasabing negosyo ni Berto. Iniisip niya ang magandang bukas, ang panalo nilang dalawa. Ngunit sa halip, si Berto, sa tahimik at magiliw niyang paraan, ay ginamit lamang ang pera para sa sarili. Bagong tsinelas na kumikislap sa araw, bagong damit na medyo labis sa pangangailangan, at ilang laruan na magpapasaya sa kanya sa sandaling iyon. Ang ngiti niya sa oras na iyon, hindi para kay Aling Nena, hindi para sa tiwala na ipinakita sa kanya. Para sa kanya lamang. Panalo na siya. At sa bawat hakbang palayo sa tindahan, ramdam ang bigat ng panluloko. Ngulit sa puso ni Berto, iyon ay parang maliit na tagumpay na walang sino man ang nakakaalam. Sa kanto ng plaza, nakatayo si Mang Tonyo, ang matandang tindero, habang inaayos ang mga prutas at gulay sa maliit niyang pwesto. Amoy ng sariwang prutas at alikabok ng kalsada ang pumapaligid sa kanya. Napansin niya si Berto na dahan-dahang lumalapit. May ngiting parang alam ang lahat ng sikreto ng mundo. Berto, may pangailangan ka ba sa plaza? Tanong ni Mang Tonyo, may halong pag-aalala at kabutihang loob. Tahimik niyang inihahanda ang kanyang tindahan, ngunit ang mata niya ay mapanuri. Oo, may malaking proyekto akong gustong simulan, pero kailangan ko ng malait na tulong muna. Sagot ni Berto, may kaakit-akit na ngiti sa labi. Ang boses niya ay parang mahina, puno ng kabaitan, ngunit may lihim na tinatago. Ang plano niyang lokohin ang matanda. Nagtiwala si Mang Tonyo. Inabot niya kay Berto ang halos kalahating buwan ng kita niya, umaasang makakatulong ito sa sinasabing proyekto. Pinaniniwalaan niyang ang kabataan ay minsang nangangailangan lang ng tulong. At siyempre, umalis si Berto na parang wala siyang ginawa. Magaan ang hakbang, walang pakialam sa matanda, walang balak na ibalik ang pera. Sa kanyang isipan, ito ay simpleng laro lamang. Isang hamon para sa kanyang kakayahan. Ang bawat ngiti at kilos niya ay parang paalala. Siya ang panalo sa simpleng panluloko na iyon. Si Liza,
Isang dalagang nagtatrabaho sa bayan ay matagal nang nagtitiwala kay Berto. Madalas siyang nakikinig sa mga kwento ng binata at minsan ibinahagi niya ang sariling pangarap, ang magkaroon ng maliit na karinderya, isang simpleng negosyo na magbibigay sa kanya ng pasiyahan at kaunting kalayaan. Berto, gusto mo bang maging partner ko? Tanong niya. May halong pag-asa at kabighani sa tinig. Ang mga mata niya ay puno ng tiwala, naniniwala sa kabutihan ng binata. Oo, syempre. Sabay nating paunlarin. Huwag kang mag-alala, Lisa. Everything will be fine, sagot ni Berto. May ngiti sa labi. Tila walang bahid ng duda. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may lihim siyang iniimbak. Ang kanyang isipan ay abana sa sariling kapakinabangan, hindi sa pangarap ni Lisa. Sa huli, tulad ng dati, ginamit niya ang pera ng dalaga para sa sarili niyang kalakal. Ang ngiti ni Lisa ay napalitan ng lungkot at pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit ang taong pinaniwalaan niya ng buong puso ay lalabas naman loloko rin pala. Ang tiwala niya na dati walang hangad ay biglang naputol. Sa mata ni Berto, ito ay simpleng laro, isang hamon na panalo na lamang sa kanya. Ngunit sa mata ni Liza, ito ay sugat sa puso. Ang kanyang pagkabigo ay tahimik, ngunit malalim. Isang paalala na minsan ang tiwala ay hindi basta ibinabalik sa parehong paraan na ibinigay. Habang lumilipas ang panahon sa maliit na baryo, unti-unting nagiging mas mapangahas si Berto. Ang mga tao sa paligid ay patuloy na nagtitiwala sa kanya. Sa umpisa ay simpleng utang o maliit na tulong lamang. Ngunit unti-unti, pati ang maliliit na proyekto sa baryo ay napupunta sa kanya. May mga taong nagtatanong sa kanya kung maaari ba siyang tumulong sa mga gawain, sa pag-aayos ng daanan o sa kahit maliit na kalakalan. At halos lahat, kahit may alinlangan, ay pinapaniwalaan siya. Ngunit sa kanyang sariling mundo, tila wala siyang takot. Ang bawat ngiti niya, bawat salita ay puno ng kumpiyansa. Minsan, halos parang may halong kayabangan. Para kay Berto, ang tiwala ng tao ay parang isang laro na pwede niyang laruin sa kanyang paraan. Ang bawat panlilinlang, bawat maling pangako ay bahagi lamang ng kanyang estratehiya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may dumating na bagong pamilya sa baryo. Isang pamilya na tila mas mapanuri, mas maalam at hindi agad nabibighani ng ngiti o salita. Ang ama, si Mang Ramon, ay maingat na nanonood sa paligid. Matagal na nakikita ang mga kilos ng mga tao at hindi basta-basta naniniwala sa mga kwento. Napansin niya agad ang kakaibang galaw ni Berto. Ang paraan ng binata na palaging may dahilan para hindi makabayad. Ang laging may kasamang ngiti, ngunit may lihim na plano. Mula sa puntong iyon, unti-unti nilang naipon ang mga kwento ng ibang tao sa baryo. Ang mga kwentong matagal nang itinatago, ang mga lihim na hindi sinasabi sa iba. Bawat isa ay may detalye ng panluloko, simpleng utang na hindi na ibalik, tulong na ginamit para sa sariling kapakinabangan, at ngiti na may kasamang pang-aabuso sa tiwala. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa dapit hapon at ang mga kulay ng langit ay nagiging kahel at kulay lila, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza. Ang hangin ay may kasamang amoy ng alikabok at mga bulaklak mula sa paligid, at ang tahimik na kalsada ay puno ng mga matang nakatutok sa isang tao, si Berto. Alam ni Mang Ramon na ngayon na ang tamang oras para harapin ang binata. Tumayo siya sa harapan ng lahat, matatag ang tindig, at tinawag si Berto ng malinaw. Berto, wika niya, matino at may bigat ang bawat salita. Parang marami ka nang niloloko sa baryo, hindi mo na kayang itago pa. Si Berto, syempre, ngumiti. Isang ngiting pilyo, parang dati. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ramdam niya ang kaba. Ang bawat titig ng tao ay tila sumusukat sa kanya. At sa unang pagkakataon,
Hindi niya maipagtanggol ang sarili. Hindi na siya makapagtago. Isa-isa, nagsalita ang mga tao. Ang kanilang boses ay tahimik sa umpisa, ngunit may lakas at determinasyon. Si Aling Nena, mahinahong inilahad kung paano niya ipinagkatiwala ang pera at kung paano ito ginamit ni Berto para sa sarili. Si Mang Tonyo, matandang tindero, ay nagkwento tungkol sa utang na hindi na ibalik at sa bawat detalye lumalabas ang katotohanan. Si Liza, na may halong lungkot at galit, ay ibinahagi ang pangarap at tiwalang sinira ng binata. Ang kanilang mga kwento ay parang kulog na bumagsak sa ulo ni Berto. Ang bawat linya, bawat alaala na ipinagtapat ng mga tao ay nagbubunyag ng maskara na matagal niyang sinuot. At sa gitna ng katahimikan na sumunod, ramdam ni Berto ang bigat ng bawat aksyon niya. Isang damdaming hindi niya naramdaman noon, ngulit ngayon ay hindi na niya maiiwasan. At tuluyang nawalay si Berto sa tiwala ng baryo. Ang mga tao, bagaman nasaktan at nadismaya, ay natuturing maging mas mapanuri sa mga salita at pangako ng iba. Ngulit sa kabila ng karanasan, hindi nila pinutol ang kabaitan sa isa't isa. Ang tiwala at tulong ay patuloy pa ring ibinibigay sa mga taong karapat-dapat. Si Berto, sa gitna ng kahihiyan at katahimikan, ay natutunan ang isang malaking aral. Hindi kayang palaging lokohin ng tao. Kahit gaano siya kagaling, darating ang araw na lalabas ang katotohanan at ang lahat ng panloloko ay hahantong sa kanya sa kanyang sariling pagkatalo. Sa huling tingin niya sa plaza, ramdam niya ang bigat ng bawat aksyon na ginawa niya. Isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Ang kwento ni Berto ay may malinaw na aral. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng sinasabi ng tao, lalo na kung sobrang kaakit-akit ng pangako. Ang kabutihan ay mahalaga, pero ang pagiging mapanuri ay mas mahalaga. At sa huli, ang katapatan ay palaging mananalo. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Berto, i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga kwento ng baryo at buhay. At tandaan, minsan ang mga taong masyadong magaling manloko ay matututo rin sa tamang panahon. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.